Welcome to my channel, Gabs Panrides 04. So this time mga ka-panrides, nasa Calatagan, Batangas kami para maligo sa dagat. So nandito pala kami sa Iyoy and Iyay Cottage. Dito muna kami nag-stay ng isang gabi bago pa kami maligo kinaumagahan. So pagdating namin, almost 3 hours yung tinakbo namin sa motorcycle ng partner ko. So wala tayong sasakyan, yung mga bata pinakommute na lang namin papunta rito. So medyo malayo talaga, sakit din sa katawan, pero sa minsan nang mangyari ito, kaya medyo excited din tayo na makarating. So, parang nawala na rin yung pagod na nakarating na kami dito. Nandito na rin yung mga bata na una sa amin. So dito muna kami mag-stay, dito kami matutulog para bukas may lakas para sumakay naman sa floating cottage para makaligo sa dagat. So okay yung accommodation dito sa cottage na to na inistahan namin. So very accommodated sila dito. Pwede ka dito dito ka na magluto ng mga pagkain. So pwede ka rin magdala ng luto na pagkain kung medyo kapos sa oras. Ayan, pagod pero masaya, excited ang lahat. So although ito ng panganay ko na anak sa akin sa birthday ko daw noon, January 27 kasi birthday ko, pero in-adjust namin ng ilang araw kung kailan available yung mga bata na walang pasok. So kaya nangyari siya itong January 31 at saka February 1. Ayan mga kapanlights, masaya pero mga pagod dyan. Grabe, malayo. Halos dumikit ang puwit ko sa motor pag-drive. Mabilis pa ang takbo kasi hindi gaano traffic, pero malayo siya. Pero napakaganda talaga ng atmosphere dito. Napaka-linis ng hangin na malalang hamok. Hindi talaga polluted, talagang probinsyang probinsya. Sa mga pasnan na mga panlights na tulog na, tapos pagka-umaga na, kailangan na natin mag-prepare ng pagluto ng pagkain. So busy na naman Umaga na. para dalhin natin Good papunta morning, sa dagat. Room number. Mga kapanlights, kakape muna bago mag-prepare Room number 1. para mainitan yung tiyan. Malamig dito sa lugar na ito mga kapanlights, kakaiba yung hangin. Ayan, busy ang lahat, pati mga katabi ng mga cottage nagising na rin at nag-prepare na rin ng kanilang mga pagkain na dadalhin. So tayo rin nag-prepare na rin ng pagkain na lulutuin at saka kung ano pang mga dadalhin natin para papunta sa dagat. Okay, sana to. Kain tayo at saka mainom para magkaroon ng lakas sa paglangoy. Tapos kape, iihaw tayo ng karning baboy para Hi, Jong. madala natin sa dagat at saka bangus. Ayan, busy na ang lahat mga kapanlights. Ayan yung mga katabi namin, mga cottage.
dito sa Iyay and Iyay Floating Cottage. Pwede ka dito magluto kung may lulutuin ka. Pwede rin magdala ka ng dati na luto ng pagkain kung kulang na sa oras. Kailangan natin ng pagkain para malakas tayo. Hindi pwedeng maligo tayo ng gutom. Kukulangin tayo sa lakas. Hindi tayo makalangoy ng maayos. Kasi ayan na. Ihaw pa lang tayo. So mga 9 o'clock bababa na tayo ng dagat. Sobrang lamig kung masyado tayo maaga pupunta mga ka-convents. So susulitin muna natin yung moments natin dito sa cottage. Picture muna tayo habang hindi pa tayo umalis para meron tayong mabalikan na memory pag matagal tayong makapunta rito. So sarap dito mga kapanways. Kakaiba talaga ng atmosphere dito at saka mababago yung mood mo pag subukan mong umiba ng lugar. Lalo dito na magiging flexible ang katawan mo. Naliligo ka sa dagat. Kung nasa lugar ka na wala ka munang iniisip kundi mag-enjoy muna ng sarili habang nandito sa lugar na to. Medyo may presyo lang pag tira dito sa cottage pero solid naman. Enjoy naman ang lahat. Kaya habang nagpipicture, yung iba nagpipicture muna ng sarili dito. Ninanamnam muna yung kagandahan ng lugar bago mamaya ibang view naman ang makikita. Saka makakapagpaligo na rin sa dagat sa wakas. Bibihira lang yung moments nito. Kung wala kang panggastos na pera na para afford ka nito, hindi ka talaga makapunta rito. Kailangan mong pag-ipunan Ano? para makapunta ka dito sa lugar na to. Ayan, nag-ihaw tayo ng baboy muna. Tapos yung bangos. Sarap naman. Ihawin din natin. Huwag na, ganyan lang. Oo. Masaya pag busog. Malungkot kasi Sa ang birthday ko yun. katawan mo kung Enjoy mo yan. Trabaho ulit Gutom. bukas. matamlay. So, kung lalangoy ka, walang kabuhay-buhay. Lalangoy ka ng gutom. Busy-busy na ang lahat. Malapit na. Kompleto sila. Pagpaligo na rin sa dagat. Busy-busy talaga yung isang kadulog ng Excited cell. na makapagpaligo. So, Sel. tuturuan natin sila maglangoy. Tuturuan sila natin ng pagsagwan sa bangka. Kasi Nakaalis sila kayak saglit kami na sa masikip na kasama sa mundo. cottage. So, yan ang sasakyan namin. Papa, oh. Habang wala pa, medyo malayo pa yung oras. Habang pinapangat natin yung araw para medyo mainit na sa katawan pag nanglusong tayo sa tubig dagat. So, ikot-ikot muna Ako pa nakatayo. sa paligid.
Tapos kung may mga kulang, tatakbo tayo papuntang barangay. Ito yung aming mountain drive. Layo-layo pa konti, mga 300 pa 500 meter pa galing dito sa cottage na tinitira namin dito. May mga kulang pa na kailangan bilhin. So, pupunta muna tayo sa Alphamart, sa Dali tayo bibili. Kulang natin na ingredients at saka gamit. Yung mga kapanays, ang ganda dito na view sa labas pala. Lumabay na kasi medyo mainit na ng konti. Patay na yung ibang lingon. Patay na yung ibang grass. Damo. Layo-layo pa konti kaya kailangan natin magmotor. Ayan. Sensya na kayo mga kapanlights, medyo matigas yung intonation natin kasi Bisaya man tayo. May halong Bisaya yung salita natin. Kaya ganun yung intonation natin, medyo matigas sa pronunciation. Ayan, naikot tayo dito. So, ito lang kasi mayroong bilihan ng kabayo. So, yung diniretso Alphamart. Pero liliko tayo, dito tayo sa Dali. Madadali na tayo dito. So, ayan, may hospital dito. Yun lang ba daw? Aluminum foil lang? Pagbalik natin, picture-picture muna tayo habang nag-aantay na maluto yung mga pagkain na piniprepare ng ating mga kasama. Antay-antay tayo, sabay mambibihis na rin para ready na rin papunta sa paliguan sa dagat. Ayan, moments natin to guys kasi treat ito sa birthday ko ng anak ko. So salamat sa treat ng anak ko na siyang sponsor ito. So yan ang outfit natin mga kapanlights pag nag-swimming. Ayan, pero tatanggalin natin yung polo syempre sa gabal sa paglangayan. Na lang tayo at saka shirt, tiisin natin yung init. Sigurado na naman sunog-sunog na naman ang katawan natin ito dahil maalat yung dagat. Pag nainitan siya, tatalab ka agad yung init sa katawan mo, so tendency na masusunog ang balat natin. Kahit nasabihin natin meron ka pang sunblock na gagamitin, kaya pa rin niya sunogin yung balat. Pero wala tayong magagawa kasi yan talagang mangyayari. Masusunog talaga tayo. So thank you for watching mga guys. God bless.